Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 22, 2024. Nananatili nga pong nakakapekto sa ating bansa itong Northeast Monsoon o yung amihan dito nga po sa Apayao, Batanes, Cagayan, including Babuyan Island. Kasama rin po dyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Kasama rin po dyan yung Cordillera at yung natitirang bahagi naman ng ating bansa. Asahan naman natin dyan yung localized thunderstorm. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, magkakaroon nga ng posibleng sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga po yan sa may parte ng Mindanao, pero ito po'y nasa labas. At yung kanyang extension ng kaulapan, yun po ang makakaapekto sa Mindanao na posibleng magdulot nga po ng malalakas na pag-ulan. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat muli sa ating mga kababayan dyan sa may Mindanao na posible nga po makaranas muli ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po sa posibleng pag-ulan. Sa ngayon nga po, asahan natin na makakaranas po ng mga tsansa ng pag-ulan ang eastern section nga po ng Bicol Region. Pagdating po mamayang alas 10 ng umaga, dito nga po may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan, pati po sa may eastern section ng Visayas, extreme northern Luzon, may mga tsansa po ng pag-ulan. Maging dito naman po sa may parte ng Mindanao, makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan na merong pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Pero asahan natin may tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas, Bicol Region at ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po na magiging maayos naman ang lagay ng panahon, pero makulimlim na kaulapan halos sa buong Mindanao na may tsansa pa rin po ng mahina at katamtamang pag-ulan. Ganon din po sa may parte ng Visayas, Bicol Region at ng extreme northern Luzon. At posible nga na magkakaroon muli tayo ng shearline sa mga susunod na araw. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, muling mas bubugso pa yung Northeast Monsoon o yung amihan. At pagdating nga po ng kinabukasan, January 23 ng gabi, ay posible nga po ito yung magkakaroon na naman tayo ng shearline. Ito naman po ay magdudulot ng pag-ulan sa parte ng Luzon. Pagdating naman po ng January 24, bababa nga po yan yung posibleng shearline natin hanggang sa parte ng Bicol Region na magdudulot din po yan ng pag-ulan. By January 25, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga tsansa ng mga katamtamang pag-ulan ang parte ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng January 26, mas bababa pa nga po yan hanggang dito sa may parte ng Mindanao. Pagsapit naman ng January 27, dito nga po magkakaroon ng sama ng panahon sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, pero extension ng kaulapan yan ay posibleng magdulot nga po ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao. By January 28 nga po, asahan natin, ito mapapansin nga natin, malalakas na pag-ulan, posible pong maranasan yan sa parte ng Mindanao. By January 29, dito po yung eastern section ng Mindanao, abot po yan hanggang sa natitirang bahagi ng Visayas, may mga tsansa po ng malalakas na pag-ulan. By January 30, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng Mindanao. Ganun din po sa may parte ng Visayas, may mga pulo-pulong pag-ulan. By January 31, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin nga po ng pag-ulan ang parte ng Mindanao. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao dahil nga po, posible nga po na simula January 28, or possible pa January 27 mas early, ay makakaranas na po tayo dyan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil nga po sa posibleng sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na posible nga po yung magdulot na naman ng mga pagbaha.
Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.